Boy, magmi-mini vlog lang pala tayo. Tara, samahan nyo ako magtanim ng longgan. Mamas boy! Boy, ayoko na nga sana tong edit at saka ayoko na sana tong i-upload kasi nanginginayang ako, sayang naman. Boy, ang kailangan nga pala dito ay container kahit anong klaseng lalagyan basta malalagyan. Boy, ang ginamit ko nga pala ay crates dahil marami kaming ganyan. Gawa nga nagtitinda kami ng prutas at gulay. Ngayon nga, pagkatapos kainin yung longgan, direct na dyan agad. Matapos ngayon 5 araw, ayan na, may sanga na. Ginamit ko nga pala dito yung pinagsunugan ng lupa at saka yung sanga-sangang uling. Pwede naman yung iba kung wala kayong ganyan. Kahit yung normal na lupa lang, okay na. Pero mas maganda kung tingin yung mataba. Pag isasalin nyo na nga pala yung buto ng longgan, dapat nakapahiga. Tapos hindi dapat siya mabilad ng sobra. Dahil ang longgan, alam naman natin lahat na mas mabilis siya mabuhay sa malamig. Kaso mainit sa Pilipinas. Kasing hot ko. Angoy! Imbis na ma-encourage mo silang magtanim, boy, yung mga pick-up line mo, magpapaway. Boy, biro nga lang pala. Itutuloy na nga natin. Kung wala din kayong pads, kahit dahon lang gamitin nyo, okay na. Boy, ngayon kung idadahilan mo na wala kayong malaking dahon, kahit yung maliliit na dahon lang, yung pakalat-kalat, okay lang din yun. Pwede rin yung container ng lalagyan ng mineral water, 1.5 o kaya yung latang pakalat-kalat o di naman yung gulong na hindi na ginagamit. Dahil tapos na ipon lang ang longgan, ililipat na sa mas better na lalagyan. Siningit ko na nga rin yung pagtanim ng kamatis, pero ang title nito ay pagtanim ng longgan, dapat longgan lang talaga. Huwag nyo na lang pansinin, ganto nga pala kalaki ang longgan na natanim. Ganon lang naman kadali, kapag naboboring ka, pwede ka magtanim. Ika nga sa kasabihan, pag nagtanim may aanin, kasi hindi ko alam kung kailan ito mamumunga, baka patay na ako. Bye bye!